Na-experience mo na kailangan mo magpadala ng pera pero offline or sarado ang bangko o kaya namang gusto mo mag-ipon pero hindi ka consistent. Ang hirap, di ba? Parang wala kang freedom. Pero alam nyo ba, may mas madali at mas convenient na paraan. Pwede ka magpadala kahit sarado ang bangko at pwede ka na mag-ipon consistently. At kung paano yan, yan pag-uusapan natin. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Sa usapang diskarte itong episode na ito, pag-uusapan po natin ang mas mabilis, mas madali, mas wise sa paghahawak ng pera by using what we call as digital banking. Napakarami na pong gumagamit ng digital services po right now. Kasi nga, mas mabilis. Online, at the same time, hindi mo na kailangan pumila. Pero bago natin pag-usapan ang digital banking hacks, alamin muna na ang pagkakaiba ng traditional bank, okay, e-wallets versus digital banks. Yes, magkakaiba po yan. Spelling pa lang magkakaiba na. So, pag-usapan muna natin yung traditional banks. Yung mga nakikita po natin may physical space, di ba? May teller. Ano po yung pros niya? Number one, safe and secure, regulated yan ng BSP. Siyempre, may physical branches, in-person transaction, face-to-face po siya. At siyempre, comprehensive po yung mga financial services. Kailangan mo ba mangutang, credit card, investment? Okay, makakausap mo yung tao. Ano naman po ang cons? Siyempre naman, nagsasara po siya. Limited banking hours. Kadalasan ng mga bangko may maintenance fees at maintaining balance. At siyempre naman, ang pinaka-hassle lang, pinaka-ayaw ko talaga sa physical bank, yung pila. Diba? Matagal po minsan ang proseso. Now, ang pag-usapan muna natin ang e-wallets. Ang e-wallets naman po yan na ginagamit natin sa for cashless transaction. Diba? Mabilis po ang transaction yan, instant transfer and payments. Ang pros po niyan, walang maintaining balance. Number 3, may cashback at minsan may mga promos pa. Ang cons naman, may limit, di ba? Hindi ka pwedeng mag-exceed on a monthly basis. Minsan, hindi ka na pwede tumanggap ng pera. Hindi po mataas ang interest rate. At syempre, hindi lahat ng mga e-wallets may mataas na high interest savings rate. At kadalasan, walang insurance or tinatawag na credit options. Now, ito na, digital bank. Ito yung pinaka-latest. Ang kagandahan, 100% online, walang pila, walang hassle. At yung transfer fees po ay mas higit na mababa. At ito pang pinakamaganda, alam nyo ba na ang digital bank ang nagbibigay na sa isa sa pinakamataas ngayon na interest rate compared to regular banks in terms of savings and time deposit. At higit pa, ito ay regulated ng BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas, at syempre, secure din ang ating pera ng PDIC. At good news, hanggang 1 million pesos na po ang ating insurance sa PDIC. Ano naman po ang cons? Siyempre, walang physical branches, pero sa panahon ngayon sa traffic at sa pila, mas prefer na po ng tao ang online. Pangalawa, kailangan mo ng internet connection. So ngayon, tatanungin ko kayo, ikaw, based on what I've mentioned, anong mas okay sa'yo? Traditional banking, napipila ka? Number 2, kung gusto mo easy transaction, madalian na transaction, pang bili, pang benta, e-wallet, ang sagot mo. Pero kung gusto mong i-maximize ang savings mo, mas mataas na interest rate, mas convenient, at ito yung pinaka-best part. Dito mo pwedeng ilagay ang iyong emergency fund. Dahil mas mataas po ang interest makuha mo. Digital banking ang pinaka-wise na choice. So, ngayon, alam mo na kung ano yung mga pros and cons ng isa. Now, let's dive into digital banking hacks para ika nga, ma-maximize po natin ang paggamit natin ng digital bank. Para sa mga taong gustong mag-ipon pero hindi ka consistent. Good news. Alam nyo ba, you can automate already your savings. Hindi mo namimiss ang iyong pag-iipon, mga kaiponaryo. So, kasi sa totoo lang ha, ilang beses na tayo na gusto natin talagang mag-ipon na consistent, pero hindi natutuloy. So, ito yung hack na gagawin mo. I-automate mo. So, ano pong ginagawa po namin? Ang ginagawa po namin mag-asawa, nag-set up kami ng automatic transfer tuwing pumapasok po yung income sa main account namin. So, automatic may naiipon na po. Ang kagandahan, ginagamit po namin yung high interest savings account sa digital bank para mas mabilis na lumago ang iyong pera. Alam mo, sa ganitong siste, kayang-kaya mo na ituloy ang pag-iipon mo na hindi mo na kailangang iisipin. Diba? Naghulog ba ako? No, automatic na yan. Diretso na sa savings mo para hindi mo na magastos. In other words, naka-lock in. Number 2, pwede natin gamitin ang ating digital bank to schedule your bills and payment. Alam mo, sa totoo lang, sino sa inyo ang minsan nakakalimot magbayad ng bills?
or let's say na mga credit card statement. Sino sa inyo guilty? Type guilty sa comment section. So, eto na ang hack para sa'yo. I-schedule mo ang payments. Alam nyo ba, you can use the auto debit para hindi mo na kailangan alalahanin ang iyong mga due date. Saka si Bill at saka si Judith. Isiset mo na lang reminder sa phone mo para siguradong may balance ang account mo bago ka mag-auto debit. Sa ganitong pamamaraan, makakaiwas ka na sa penalties, sa stress, at saka sa mga last minute payments. Hack number 3, alam mo ba na pwede mong gamitin ang iyong digital bank for free transfer to save on fees? Yes! Hindi mo na kailangan magbayad ng mga transaction fees. Oo, gamitin mo na lang yung bank-to-bank transfer promos para makatipid. At maghanap ka rin ng digital bank na may libreng interbank transfers. Chinky, meron ba yun? Meron yan. Alam mo nyo sa digital banking, bawat piso na matitipid mo, dagdag ipon mo. Sa matter of fact, bakit ka magbabayad kung kaya mo naman makakuha ng libre? Hack number 4, para hindi ka maubusan ng pera sa iyong e-wallet. Alam nyo ba na pwede nyo na i-link ang inyong digital bank to your e-wallet for faster transaction. So kung madalas ka gumamit ng e-wallets, mas okay na i-link mo na ang iyong digital bank account. Bakit? So instant cash in, instant cash out kapag link ang account mo sa iyong e-wallet. Alam mo, sa totoo lang, mas secure kesa mag-cash transaction. So, ano po yung 4 na digital hacks po natin? Number 1, i-automate mo na yung savings mo so you will not miss any ipon day or ipon month. Number 2, schedule mo na mga bills payment mo para hindi ka ma-stress. Number 3, gamitin mo na yung mga bank-to-bank transfer promos para makatipid ka. And pang-4, pwede mo na i-link ang iyong digital bank to your e-wallets for faster, more convenient transaction. So, ngayon mga ka-friendship, alam mo na yung digital banking hacks. Sana naman nakatulong tong episode na ito para mas mapadali ang mag-manage mo ng pera. At kung gusto mo na ma-experience ang hassle-free at wise na digital banking, subukan nyo na po ang UD. Download the Union Digital app today. Available na po sa App Store and Google Play. Tatandaan, your money, your rules, kayang-kaya mo to go digital. With UD as a digital bank, kaya mong mas madali, mas mabilis at mas secure na paraan para i-manage mo ang pera. Dahil with UD, kaya mo to!